Nako, mga minamahal, kahit itong si Representative Jude Asidre, abay, nagtataka na rin sa mga kaganapan dyan sa Davao. Ako personally, mga minamahala, nagtataka lang ako. Kasi doon pa lang sa part na, di ba, nabansagan, yung Davao City na safe place daw. Pero sa kabilang banda, meron bang safe place na kada araw merong namamatay doon? Meron bang safe place na sa isang buwan, lagi nating nababalitaan, merong mga na-disease, na droga, na shabu doon sa Davao? Safe place ba, mga minamahal, na kapag merong mga malalaking tao, ang nagiging taguan, yung Davao? Safe place din ba na karamihan ng mga Chinese na nameke ng kanilang mga pangalan? 'Di ba? Doon din natagpuan sa Davao. So, nagtataka ako. Ano nga ba yung meron dyan sa Davao? And recently, alam nyo naman na meron viral na balita. Humigit kumulang 44 million, to be exact nga, di ba? Ang na-seize na shabu doon sa Davao. Like, di ba, ang plataforma nila former President Duterte, peace and order, di ba? They hate drugs. Pero sa kabilang banda, bakit yung lugar nila, 'di ba, ang nagiging sentro nga, di umano, ng parang bilihan ng droga. 'Di ba, kung they hate drugs, dapat sana, may mabalitaan man tayo, mga maliliit lang, small amount lang. 'Di ba, kumbaga, nahagip lang doon, dumaan lang doon. Kaso yung mismong dyan sa area ninyo, Davao, grabe, iba na to eh. Ngayon, ipakita ko tong statement ni Jude Asidre. Sabi ni Jude Asidre, mga minamahal, bakit tila ang Davao na mismo ang sentro ng bentahan ng shabu? O, war on drugs nga ba ang isinusulong? O war for drugs? Kumbaga sa madaling sabi, war on drugs nga ba ang sinusulong ninyo? Or war for drugs for sale? Medyo parang, kung i-connect natin, mga minamahal, yung mga dots, yung sinabi ni Arcierto, ni Arturo Las Cañas, ni Edgar Matubato, na pinapatay nila di umano, yung mga kakompetensya sa droga, I feel like parang medyo, parang a little bit na may katotohanan. 'Di ba? Kasi sa mga balita, nalalaman natin, nung isang araw, 'di ba, may 44.4 million na nazis na shabu sa Davao. Yan, no? 44. Hindi lang yan, mga minamahal. Noong February 11 din. Ngayong February 2025, merong 7 million. Yan, no? Nakikita ninyo? 7 million sa Bushiz seized in Davao. 2 NAB. Yan, no? Meron pa. Ito, mga minamahal. Nung January 31, yan, no? 1.4 million. Hindi yan barya. Malaking pera na din yan. DCPO sees 1.4 million shabu, arrest high-value suspect. Yan, no? High-value suspect, ano? Ito pa. Ito yung malala, mga minamahal. Paskong Pasko, tingnan ninyo, mga minamahal. Paskong Pasko, December 22. Malapit ng Pasko, may nazis pa na droga. 3.2 million sa shabu seized at Davao checkpoint. Tapos, kung matatandaan din ninyo, mga minamahal, dyan sa Davao, di ba, binana ni PBBM yung Pogo, pero may nag-ooperate pa na Pogo. Di ba, kung matatandaan ninyo, mayroong isang Malaysian, Ruby Lim ata, yung gustong magpa-rescue. Tapos, nung pinuntahan doon, ang na-discover pala nila, gaming operator. Nang akala nila, mga minamahal, isang warehouse lang. From warehouse, naging gaming operator pala siya ng Pogo. Di ba, makulit. Yung Davao, sobrang kulit yan, no? 60 rescued from suspect Pogo hub in Davao del Norte. At ang malala din dyan, mga minamahal, June 4, 2024, 37. 37, mga minamahal. 37 employees dismissed after testing positive for drugs. Kaya nga yung tanong ni Jude Asidre, balikan natin bakit tila ang Davao na mismo ang naging sentro ng bentahan ng shabu? War on drugs nga ba ang isinusulong o war
for drugs. Diba? Ang politiko ay may karapatan na malaman ang katotohanan. Imbis na magpakalat ng fake news, dapat patunayan ni ex-President Duterte na wala siyang kinalaman sa mga drug lord. Which is correct. Mga minamahal. Di ba patunayan ni former President Duterte na hindi siya related dyan? Wala siyang kinalaman? Wala siyang nalalaman? Kasi di ba, siya na mismo nagsusulong na they hate drugs. Sila na mismo yung nagsusulong na ayaw nila sa droga. Si Ipe Salvador nga, yung kanyang plataforma, peace and order nga lang daw kasi tumataas yung droga. Okay, dumadami daw yung mga addict. Yan yung ini-insist nila. Pero yung mga addict, dyan sa lugar ninyo. Oh, sinisisi nyo yung administrasyon na madaming addict ngayon. Yan yung sabi ninyo, di ba? Sabi ng mga DDS. Sinisisi nila yung administrasyon na dumadami daw yung addict, bumabalik na daw ulit sa panahon ng mga droga, pero yung mga drug lord nahuhuli sa lugar ninyo. So, sino yung may kasalanan dyan? Sino yung salarin? Diba? Sino yung may pananagutan? Diba? Mga minamahal, nagigets ninyo? Yung lugar nyo, grabe, ang taas, 44 million, no? Kaya tama. Itong sinabi ni Jude Asidre, war on drugs nga ba ang isinusulong? O war for drugs? Oy, nagtatanong lang si Jude Asidre dito kasi as a Filipino voter din, as a taxpayer, lahat tayo merong karapatan na malaman ng katotohanan. 'Di ba? So, paano ngayon yung sabihin na fake news tong balitang to. O, ngayon yung sabihin na fake news yung balitang yan. Yeah? Ngayon yung sabihin, 44 million seized during anti-narcotic operation Davao del Norte yesterday, February 16. Grabe to, mga minamahal, Davao mismo. Tapos sunod-sunod din yung mga nahuhuli dyan sa Davao. Hindi lang yung, okay lang sana kung mga 300,000, 500,000. Kaso, 1 million pataas. Laking pera niyan, mga minamahal. Hindi ko nga din magets itong si former President Duterte. I hate drugs daw kuno. Ayaw niya sa droga, pero makikita naman natin na yung Davao parang tila baga, kumpara lang sa akin na yung Davao parang tila baga, di ba? Nagiging pugad ng droga, di umano. Oh. Diba ngayon, sino yung totoong bangag? Well, kung sa bagay, si former President Duterte na din mismo ang nagsabi na gumagamit daw siya ng marijuana. Eh di, ano pang ina-expect natin dyan? O gumagamit ng marijuana itong si former President Duterte, eh di expected na din natin mga minamahal na yung mga taga Davao ay parang na-engage din na gumamit. Diba kasi si former President na din mismo nagsabi na gumagamit siya ng marijuana. Kaya nga sabi ko, hindi tama yung konsepto na parang nililegalize ni former President Duterte yung salitang patayan. Kumbaga, ini-intact niya na sa tao na papatayin ko yung 50 na senador, papatayin kita. Hindi tama yun eh. Kasi pagpapababa yun sa demokrasya ng ating saligang batas. Diba? Pinapababa mo yung hustisya. Kasi ikaw mismo, manggagaling sa isang former president ang pumatay. Tama ba yung ugaling pagiging mamamatay tao? Diba? Anyway, mga minamahal, kayo po, ano yung masasabi ninyo? Anyway, so yun lamang po mga minamahal, short vlog lang po ito. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share mga minamahal para maging updated din kayo sa mga video na i-upload natin. Yun lamang po, ingat mga kababayan.